Ang bago nating kwento ay pinamagatang ang cultivator na may pinakamalakas na martial spirit na nabuhay sa kasaysayan ng kontinente ng Dragon Vein na napaliligiran ng iba't ibang sect. Kung saan isinilang ang bago nating bida na si Chen Feng at gaya ng ating bidang si Ye Xinghe ay isa din lamang itong cultivator na may low background at wala itong kakayahang mag-cultivate dahil sa pagkas-iron ng kanyang dantian. Subalit dahil sa di inaasahang pangyayari ay makakatagpo siya ng isang mysterious ancient tripod at mapapasa kanya din ng Supreme Dragon Blood na siyang magiging dahilan ng kanyang pagiging pinakamalakas na cultivator kung saan mapapasa ilalim din sa kamay nito ang tatlong pinakamalalakas na babaeng cultivator. Kung gusto mong subaybayan ang bago nating kwento ay subscribe muna yan idol at wag muna ding kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Nagsisimula ang kwento sa isang sect na napalilibutan ng kabundukan at pinangalanan itong The Great Qin Empire of Chenyuan sect na makikitang di gaanong kalakihan. Kung saan makikita sa bakana ng Chenyuan sect ang isang cultivator na animoy nagsasagawa ng isang kaguluhan dahil sa malakas nitong pagsisisigaw dito habang mariin lamang itong pinagmamasdan ng mga cultivator sa kanyang gilid. At ang cultivator na kanina pa nagkakaingay ay ang bago nating bidang si Chen Feng kung saan nanggagalaiti nitong tinatanong ang mga elder ng Chenyuan sect kung bakit pinagbabawalan nilang burol ang kanyang master dito na makikita sa kanyang likuran. At dahil sa labis niyang ingay ay bigla na lamang may isang sandata ang mabilis na tumama sa malapit sa kanya dahilan upang matigilan ito ng bahagya sa kanyang pagsisisigaw. Kasunod ng isang misteryusong boses ang nagsabing bakit naman nila papayagan na iburol sa kanilang sect ang isang basurang guro gaya nito at ang nagsalita ay ang taong responsibly sa sandatang tumama malapit kay Chen Feng. Na makikitang isang babaeng cultivator kung saan sinasabi nitong di naman imposibleng maiburol ang kanyang master sa kanilang sect kung talagang nanaisin ni Chen Feng. At mangyayari lamang ito kung dadamputin ni Chen Feng ang sandata at makikipaglaban para sa kanyang master. Dagdag pa nito na kung matatalo siya ng ating bida ay agad din nilang aayusin ang libing ng kanyang master bilang pabuya habang ang ating bida naman ay makikitang mariin lamang na nakatingin sa sandata. Habang may pagkamayabang naman itong tinitingnan ng hangal na babaeng cultivator kung saan ito ay si Ranyuzo na elder ng inner sect at may panghahamon niyang sinasabi sa ating bida na kuhanin na nito ang sandata at subukan siyang talunin sa isang labanan. At lumipat naman ang eksena sa mga patay gutom na cultivator sa isang gilid kung saan animoy mga demonyo ang mga itong minamaliit si Chen Feng at sinasabi pa ng isa na malabo nitong matalo ang kanilang inner sect elder na si Ranyuzo kahit pa pumuti man ang uwak dahil buhat pagka silang palang dito ay wala na itong kakayahang makapag-cultivate sa kadahilanang nakasara ang lahat ng meridian nito at singtigas naman ng bakal ang dantian nito. At dagdag pa ng isang hangal na ang katulad ng ating bidang si Chen Feng na walang silbi at isa lamang basura ay wala ring karapatan makita man lang si Ranyuzo subalit dahil sa kanyang master ay nagagawa nitong makita ang kanilang elder. Maya-maya pa ay meron pang isang hangal ang nagsalita at natatawa nitong sinabi na kung siya lamang ang nasa katatayuan ni Chen Feng ay mas pipiliin na lang niyang umalis dala ang bangkay ng walang kwenta niyang master. Habang ang pinagsasabi naman ng mga hangal ay buong-buo lamang na pinapakinggan ng isang misteryusong cultivator sa likuran at makikita sa mukha nito ang labis na pagkaawa kay Chen Feng dahil sa pangmamaliit ng madami. Maya-maya pa ay di na dinatiis ng misteryusong cultivator ang kanyang pagkaawa kay Chen Feng kaya naman agad itong pumunta sa harapan na animoy may binabalak na masama sa patay gutom na si Ranyuzo. At nang makapunta na ang nasabing cultivator sa unahan ng mga nagkakagulong mga patay gutom ay malakas nitong tinawag ang pangalan ng hangal na si Ranyuzo at matapos niya itong matawag ay malakas niyang sinabi na mukha at ang sumusobra na ang hangal na kanyang mga kahibangang pinaggagawa. At ang misteryusong cultivator na ito ay si Han Kong na elder ng outer sect. At nang marinig ng patay gutom na si Ranyuzo ang pagsigaw ng outer sect elder na si Han Kong ay agad niya itong tinugunan at sinabi niya ditong wala na itong pakialam sa kanyang kagustuhang gawin. Bukod pa doon ay sinabihan din ng hangal na si Ranyuzo si Han Kong na alamin ito kung saan lang dapat siya lumugar dahil walang puwang sa usapan nila ang katulad nitong basura. At may pangmamaliit pang dagdag ng hangal na si Ranyuzo na baka nakakalimutan nitong isa siyang inner sect elder samantalang isa lamang itong hamak na outer sect elder kaya't talagang dapat ay alam nito kung saan siya lulugar at dapat ay alam nito kung sino lamang siya sa Chenyuan sect.
At dahil sa mga pinagsasabi ng hangal na si Ran Yuzo ay agad namang napilitang magbigay galang si Han Kong sa hangal kahit nalabag ito sa kanyang kalooban at mas pinili muna niyang magpakumbaba pansamantala lamang. Subalit matapos niyang makapagpakumbaba ay agad na din niyang pinasabog ang panggagalaiti niyang kinikimkim sa loob at malakas niyang sinabihan ang hangal na sana ay maalala nitong ang kanyang senior brother na si Yan Qingyu ay nagsakripisyo mailigtas lamang ito sa bingit ng kapahamakan dahilan para maparalisa ang buo nitong katawan dahil sa pagliligtas nito sa kanya. Subalit ngayon na namayapa na ito ng dahil sa depression ng dahil sa pagiging nitong lumpo ng dahil sa pagliligtas sa kanya tapos ngayon ay ito ang kauna-unahang cultivator na magbabawal na i-burl sa Chenyuan sect ang bangkay nito. At dagdag pa ni Han Kong na sana naman ay makaramdam ng kahit kunting hiya ang hangal sa katawan sa lahat ng nakaaalam ng tunay na nangyari dahil talaga naman nahihibang na ito sa kanyang pinaggagawa. At ang lahat ng pangungun-senador siya ni Han Kong ay tila di tumalab sa hangal na makikitang tumugon pa at sinabi nitong si Yan Qingyu ay di maitatangging isang mabuting master dahil handa itong maging isang walang silbing lalaki mailigtas lamang ang katulad niyang genius, kaya naman gusto sana niya itong ganting palaan ng isang napakasarap na kaya niyang ibigay dito. Subalit ngayon napatay na ito kaya paano pa niya ito makakasamang magsaya sa buong magdamag? At dagdag pa ng hangal na si Ran Yuzo na ang isang bangkay ay wala ng halaga pa sa mundo at ang wala ng buhay ng katawan ni Yan Qingyu ay di na niya mapapakinabangan pa kahit anong gawin. At ang kalandian naman niyang mga pinagsasabi ay labis na ikinagulantang ng lahat maging nina Chenfeng at ni Han Kong kung saan di sila makapaniwala na matapos itong mailigtas ng kanilang master ay basta-basta na lang nito isasa walang bahala ang katawan nito. At dagdag pang sinabi ng hangal na si Ran Yuzo na bakit pa ba siya kailangang magmala para lamang sa isang patay na katawan, dahil mas mabuti pang manahimik na lang ito gaya ng dapat. At masaya pa ng hangal na sinabing buti naman at ang isang walang silbing lalaki ay namayapa na ang ibig sabihin ay di na ito makakapag-aksaya pa ng pagkain sa Chenyuan sect dahil napupunta lang naman sa wala ang kinakain nito. At sinabi pa nito na ang gaya nito ay dapat lamang na itapon sa malagang damuhan kung saan nararapat ang kanyang bangkay. Dahil di na nila kailangan pang mag-aksaya ng lupain sa Chenyuan sect para lamang bigyan ito ng magandang libingan. At ang lahat ng mga ito ay buong-buo namang narinig ng ating bida na kanina pa nanggagalaiti sa kawalang hiya ang pinagsasabi ng hangal na si Ran Yuzo. At makalipas pa ang ilang sandali ay di na din napigilan ng ating bida ang kanyang pagpipigil ng galit kaya naman malakas niyang sinabi na tumigil na ang hangal sa kawalang hiyaan nitong pinagsasabi sa kanyang master dahil wala itong utang na loob. Na may pang-asar pa namang tinugunan ng walang utang na loob na si Ran Yuzo at sinabi nitong di naman niya ipinapahiya ang master nito dahil di na nahihiya ang isang patay na at sinasabi lamang niya ang totoo. Maya-maya pa ay lalo pang pinalala ng hangal ang kanyang kahibangan nang sabihin niya kay Chenfeng na mali pala siya sa pagtingin sa master nito na si Yan Qingyu dahil ang totoo ay isa naman talaga itong walang kwentang cultivator simula pa lang nung una. At nang marinig ng ating bida ang pagmamalabos ng hangal na si Ran Yuzo ay bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang master habang may ibinibigay itong misteryusong kwentes kay Chenfeng at mariin itong sinasabi dito na wag itong gagamitin ng ating bida maliban na lamang kung malagay ito sa mahirap na sitwasyon o di kaya naman ay humarap ito sa isang labanan kung saan nakataya ang kanyang buhay at kamatayan. Subalit dahil sa labis na pang-iinsulto niyang naririnig sa kanyang master ay napilitan na din si Chenfeng na gamitin ang bagay na kanyang pinakaiingatan dahil ito na lamang ang kaysa isang alaala ng namayapa niyang master sa kanya, at habang sinisimulan itong i-activate ng ating bida ay mariin naman niyang sinasabing sana ay mapatawad siya ng kanyang master dahil sa di niya pagsunod sa bilin nito dahil para sa kanya ay mas mahalaga pa ang reputasyon nito kaysa sa sarili niyang buhay. Kung saan habang humihingi siya ng tawad sa namaalam niyang master ay agad na din niyang inaktibo ang Heavenly Treasure na kanyang pagmamay-ari upang bigyan ng liksayon ang hangal na si Ran Yuzo at upang ipamuka dito kung gaano ito kaibang. Maya-maya pa ay tuluyan nang naaktibo ni Chenfeng ang kwentes kung saan agad itong lumutang malayo sa kanya, kasunod ng paglalabas nito ng nakakapangilabot na itim na enerhiya at ang lahat ng mga ito ay makikita namang pumapasok lahat sa katawan ng ating bida na siyang dahilan kung bakit ito nagkakaroon ng patuloy na paglakas. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ding nakapasok ang lahat ng nakakapangilabot na aura sa ating bida mula sa kanyang kwentes dahilan upang makapaglabas ito ng di kapani-pani walang lakas na makikitang nag-umapa sa buo niyang katawan senialis na talagang napakahalaga ng iniwang kayamanan ng kanyang master sa kanya.
At ang ilinalabas naman ng kanyang katawang nakakapangilabot at nag-umapa na aura ay makikitang agad na naramdaman ni Han Kong at Ran Yuzo na makikitang labis na kinabahan sa papwede niyang sapitin sa kamay ng nanggagalaiti nating bida, at sa isip-isip ni Han Kong na talagang itinuring na ng master nito siya bilang anak dahil binigyan siya nito ng napakalakas na kayamanan, habang makikita naman ang kinakabahan ng si Ran Yuzo na di makapaniwala sa lakas niyang nararamdaman sa katawan ng ating bida. Maya-maya pa ay makikita ng tuluyan nang natapos si Chen Feng sa kanyang paghahanda upang tapusin ang hangal na si Ran Yuzo, subalit tila na pa sa ilalim na ito sa makapangyarihang kayamanan at ngayon ay di pa kumikilos upang maghigantay. At makalipas pa ang ilang sandali ay bigla na lamang nitong hinawakan ang sandata na ibinato ng hangal sa kanya senialis na tinatanggap na niya ang hamon ng hangal na si Ran Yuzo, subalit sa ngayon ay plano na ng ating bidang tapusin ito upang matapos na din ang mga kahibangan nitong pinaggagawa sa loob ng Chenyuan sect. At matapos niyang mahawakan ang sandata ay makikitang mabilis na din itong kumilos upang atakihin ang hangal habang sinasabing tatapusin niya ang sino mang mangmamaliit sa kanyang master at walang sino man ang makakapigil sa kanya, mapangalagaan niya lamang ang reputasyon nito bilang isang elder ng Chenyuan sect. At ang pag-ataking ginawa ni Chen Feng ay ikinaalarma naman ng hangal, kaya naman agad din itong naghanda ng isang pagdepensa sa pag-aakalang madali lamang niyang mapapagtagumpayan ang atake nito sa kanya, habang sinasabihan niya itong magpatuloy lamang sa pag-atake dahil nais na niya itong isunod sa itinuturing nitong master. Subalit agad namang binasag ni Chen Feng ang kahibangan ng patay gutom na si Ran Yuzo kasabay ng mabilis na pagkabasag ng ipinagmamalaking niyang depensa na madali lamang para sa ating bidang sirain, at dahil sa lakas ng pag-atake ni Chen Feng ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na siya namang ikinabahala ng hangal. Buti na lamang at natulungan pa ni Han Kong ang hangal na mapigilan ang ating bidang tapusin ang buhay nito na mabilis na nakapagsalita upang pigilan si Chen Feng dahil sapat na ang kanyang ipinakita upang matauhan ang hangal at di na nito kailangan pang tapusin ang buhay nito. Kung saan kamuntika nang humiwalay ang ulo ng hangal sa kanyang katawan kung di nagpapihil ang ating bida kay Outer Sect Elder Han Kong. Subalit sa nangyaring biglaang pag-atake ng ating bida ay labis din itong kinabahan dahil kung di lamang nagpapigil si Chen Feng ay paniguradong siya ang makakasabay si Master Yan Qingyo sa paglalamayan sa loob ng Chenyuan sect. Subalit di pa din naman tinago ni Chen Feng ang malakas niyang aura, bagkus ay lalo pa niya itong pinalakas senialis na talagang desidedo na siyang tapusin ang buhay ng hangal ng saganan ay maibalik naman niya ang dangal ng kanyang master na sinira ng hangal na si Ran Yuzo. Subalit muli na naman siyang pinigilan ni Han Kong at mariin itong sinabi kay Chen Feng na sa oras na tapusin nito ang malanding si Ran Yuzo ay siguradong di din siya makakaligtas sa dahil ang buong Chenyuan sect mismo ang makakalaban at pupunterya sa kanya dahil ang hangal ay inner sect elder nito. At dagdag pa nito upang makasiguradong makukumbinsi niya ang ating bida ay malakas niyang dinagdag na di pinangarap ng master nitong si Yan Qingyo na masawi lamang ang ating bida sa ganitong paraan. At ang kanya namang mga sinabi ay narinig namang lahat ng ating bida, kaya naman makikitang tila nagpapapigil na din ito kay Outer Sect Elder Han Kong. At habang nanggagalaiting naluluhan ng dahil sa galit ay napag-isip-isip niyang may katotohanan naman ang mga tinura ni Han Kong at di din talaga siya papwedeng masawi na lamang sa ganitong lugar. Kaya naman bigla niyang mabilis na iwinasiwas ang kanyang sandata palayo sa hangal habang sinasabing napakaswerte pa nito dahil wala siyang panahong tumapos ng isang walang kwentang nilalang na gaya nito. Kaya naman sinabi niyang palalampasan na lamang niya ang mga pangmamaliit nito sa kanyang master at naiintindihan naman niyang kulang lamang ito sa pansin kaya ito nagpapasikat sa mga cultivator na nakakakita, subalit ang totoo naman ay isa din itong walang kwentang nilalang. At matapos niya itong masabi sa hangal ay agad na din itong tumalon pababa ng bubungan upang tuluyan ng lumisan, habang maririnig naman ang pag-uusap ng mga disciple ng Chenyuan sect kung saan may pagtatakang di makapaniwala ang isa sa kung papaanong madali lamang natalo ng isang walang cultivation level ang isang inner sect elder na si Ran Yuzo na lubhang imposibleng mangyari. At sabi naman ng isa na bago ito umatake ay may binasag itong kung anong bagay na sigurado niyang isang secret treasure na siyang dahilan kung bakit bigla na lamang lumakas si Chen Feng, at ang isa naman ay napatanong pa sa kung saan naman ito nakakuha ng isang legendary treasure na kasing lakas nito. At matapos makababa ng ating bida papalayo sa hangal na si Ran Yuzo ay bigla na lamang itong naghanda ng isang pag-atake dahil di nito matanggap na ganun lamang siya kadaling tinalo ni Chen Feng na dahilan ng kanyang pagkakapaiya sa harap ng madaming disciple habang nanggagalaiting sinasabi na walang karapatan ang ating bidang basta-basta na lang siya saktan.
At ang ginawa namang paghahanda ng hangal ay agad namang napansin ni Han Kong na nasa tabi ng ating bida kaya naman agad niyang binalaan si Chen Feng na maghanda dahil kung sakaling tamaan siya ng atake ng hangal ay siguradong madali lamang siyang mabuburis sa kasaysayan dahil wala man lang siyang cultivation level na magagamit para makadepensa dito. Maya-maya pa ay mas minabuti na ni Han Kong na ipagtanggol ang ating bida kaya naman malakas niyang sinabihan ang hangal na si Ran Yuzo na wag nang dagdagan pa ang pagkapaiyan nito sa madaming cultivator na nakakasaksi sa kanyang kahibangan at mas mabuting tuparin na lamang nito ang kanilang napagkasunduan dahil kitang-kita naman ng lahat na ito na ang natalo sa kanyang hamon kaya't dapat lamang ay payagan nito si Chen Feng na ilibing ang master nito sa Chen Yuan sect gaya ng sinabi nito kanina. At mariin pang dagdag ni Han Kong na madaming cultivator ang nakasaksi ng kanyang pagkatalo at kung ayaw nitong sirain ang kanyang pagkakakilanlan bilang inner sect elder ay kailangan nitong tumupad sa sarili niyang salita. At sinabi pa ni Han Kong na kung ipipilit pa din ito ang kanyang pag-atake ay mapipilitan na siyang labanan ito ng patayan dahil nakakasigurado naman siyang di ito kakampihan ng Chen Yuan sect dahil sa dami ng kanyang magiging saksi kung sakali. At ang mga pagbabante ni Han Kong ay agad naman ikinabahala ng hangal na makikitang talagang nanggagalaiti dahil di niya matanggap na basta-basta na lang siya ipinahiya ng ating bida sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake. At habang nakatayo sa harapan ng ating bida si Han Kong ay maririnig naman sa paligid ang mga pinagsasasabi ng mga disciple na nakasaksi sa nangyari kung saan sabi ng ilan na nanalo naman talaga si Chen Feng kay Elder Ran kahit na gumamit ito ng legendary treasure. At base sa kanilang napagkasunduan ay papayagan nitong ilibing si Yan Qingyu sa Chen Yuan sect sa oras na matalo siya ng ating bida, kaya't bilang isang inner sect elder ay kailangan nitong tumupad sa sarili niyang isinagawang kasunduan dahil malinaw naman ang kanyang pagkatalo mula sa ating bida. At nang marinig ng patay gutom na si Ran Yuzo ang mga komento ng mga disciple ay mas pinili na lang niyang kip-kipan ang kanyang sama ng loob kay Chen Feng at sinabi nitong tutuperin niya ang kanyang mga sinabi ayon sa kasunduan. Subalit upang maibsan ang kanyang sama ng loob ay sinabihan pa ng walang hiyang si Elder Ran na ang isang walang kwentang nilalang na gaya ni Master Yan Qingyu ay madaming puwang sa Chen Yuan sect upang mapaglibingan kaya't maaari nang magsimula ang ating bida sa pagsisa-ayos ng pagtatayuan nito sa lupain nito. At sa isip-isip ng hangal na madaming nakatagong makapangyarihang kayamanan si Master Yan Qingyu nung nabubuhay pa lamang ito at sigurado niyang iniwanan ito nitong lahat sa walang kwenta niyang disciple na si Chen Feng at kung sakaling makuha niya ito dito ay siguradong mabilis siyang lalakas sa pamamagitan nito kaya't mas mabuti nang nasa malapit lang ito sa kanya nang madali lamang niya itong mapagtagumpayan. Subalit di naman nagustuhan ng ating bida ang mga pinagsasabi nito kaya naman upang makabawi ay sinabihan nito si Elder Ran na maghanap-hanap na din ng sarili nitong libingan dahil sisiguraduhin niyang isusunod niya ito sa kanyang master balang araw, habang matapang siyang nakatayo sa harapan ng hangal na animoy di natatakot sa lakas na tinataglay nito. At ang kanya namang mga tinuran ay buong-buong tumama sa hangal na makikitang lalong nanggalaiti sa kanyang kinatatayuan habang iniisip na mukhang napakalakas naman ng loob ng ating bida para pagbantaan siya ng ganun-ganun lang sa harap ng madaming cultivator. Maya-maya pa ay bumalik ang focus kay Chen Feng kung saan bigla niyang binuhat ang bangkay ng kanyang master habang sinasabing aalis na sila dahil di bagay para sa bangkay nito ang maduming lupain ng Chen Yuan sect at hahanap na lamang siya ng mas magandang lugar para dito. At matapos niyang makapagsalita ay tuluyan na nga itong lumisan dala ang bangkay ng kanyang master, at habang umaalis si Chen Feng ay maririnig naman ang usapan ng mga disciple na nagtataka sa kung bakit nito tinanggihan ang kanyang pinaghirapang makuha. Bukod pa dun ay namamangha nilang sinabi na talagang napakatapang ng ating bida dahil buo ang loob nitong harap-harapang insultuhan si Elder Ran sa pamamagitan ng pagtanggi nito sa alok ni Elder Ran sa kanya. At maging ang hangal na si Elder Ran ay di din nagustuhan ang ginawa ng ating bida kaya naman nanggagalaiti niyang sinabihan si Chen Feng sa kanyang isip na darating din ang panahon at makukuha niyang lahat ang mga iniwang mahahalagang kayamanan ng kanyang master sa kanya at maging ang buhay nito ay kanya ding isasama. At matapos ng tagpo sa harapan ng Chen Yuan sect ay lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan makikitang ilinibing nito ang kanyang master sa isang maaliwalas na lugar sa ilalim ng isang malaking punong kahoy. Kung saan makikita sa ibaba nito ang puntod na ginawa ng ating bida para kay Master Yan Qingyu at kasalukuyan itong kinakausap ng ating bida. At sinabi ni Chen Feng na natatandaan niyang ibinili ni Master Yan Qingyu sa kanya bago pa ito tuluyang mamaalam na bantayan niya ang libingan nito sa loob ng 5 taon,
at mag-training sa tabi nito ng tinuro niyang teknik kung saan ito ang Patrilift Sutra. At dagdag pa ni Chen Feng habang mariing nakapikit na ngayong araw ay sisimulan na niyang aralin ito habang binabantayan niya ang puntod nito bilang pagtupad sa kanyang ibinilin sa ating bida. At nang umpisa na nga si Chen Feng na aralin ang teknik na itinuro ni Master Yan Qingyo sa kanya kung saan makikitang mas isang gintong enerhiya ang lumabas at pumulibot sa kanyang paligid ng oras na banggitin niya ang pangalan ng teknik na Patrilift Sutra. At nagpatuloy nga ang ating bida sa pagko-cultivate habang tinutupad nito ang kanyang ipinangako sa kanyang master na babantayan niya ang libingan nito sa loob ng 5 taon, kung saan makikita nga itong tila di tumatayo sa kanyang kinauupuan kahit madaming buwan na ang lumipas kung saan ngayon ay kasalukuyan itong nasa panahon ng tagsibol. At lumipas pa ang mga taon hanggang sa maranasan na niya ang 4 na season. At makikita pa din ang ating bida na patuloy lamang na nananatili sa kanyang upo senialis na gusto talaga nitong makuha ang pamana ng kanyang master upang maipaghiganti ito sa hangal na si Ran Yuzo na walang utang na loob. Kaya't ginawa niyang lahat para lamang manatili sa kanyang kinatatayuan sa tabi ng libingan ng kanyang master hanggang sa dumating na ang winter season ay di pa din natinag si Chen Feng at nagpatuloy pa din ito sa kanyang ginagawang pagko-cultivate alinsunod sa itinuro ni Master Yan Qingyo. At makalipas ng 5 taon isang malakas na kidlat ang tumama malapit sa kinauupuan ni Chen Feng senialis na napagtagumpayan na niya ang kanyang ginagawa dahil ito ang palatandaang ibinilin ng kanyang master. At nang maramdaman ito ni Chen Feng ay agad na din siyang damilat habang sinasabing ngayon na ang panahon kung saan lumipas na ang 5 taon. At kasunod ng kanyang pagdilat ay agad din siyang nagbigay galang sa puntod ng kanyang yumaong Master Yan bilang tanda ng kanyang karapatan dito. At matapos niyang magbigay galang ay kinausap niya ang kanyang master kung saan sinabi nitong sa kanyang natatandaan ay ibinili nito hukayin niya ang libingan nito pagkalipas ng 5 taon niyang pagbabantay sa kanyang master, at bago niya ito isagawa ay mariin muna siyang humingi ng tawad dito dahil gagawin na niya ang ipinag-utos nitong paghukay sa kanyang puntod. At makalipas pa ang ilang sandali ay makikitang tuluyan nang ang hinukay ng ating bida ang libingan ni Master Yan ayon sa ipinagbili nito. Kung saan makikitang tila nagulantang ang ating bida sa sumambulat sa kanya matapos niyang makita kung ano ang nasa ilalim ng hukay. At isa itong legendary ancient tripod na naglalabas ng nakakapangilabot na aura at ito din ang dahilan ng pagkagulantang ng ating bida. Maya-maya pa ay mariin niya itong tinitigan ng may pagtataka sa kung bakit wala ang bangkay ng kanyang master dito. At sinasabi nito sa loob naman ng 5 taon ay di niya iniwan ang puntod nito kaya't papaanong napunsa sa libingan ng kanyang master ang isang ancient tripod na nasa kanyang harapan. At may pagtataka pa niyang tanong sa kung papaanong nawalan na lang ng parang bula ang bangkay nito at napalitan ng isang legendary treasure. Maya-maya pa sa di inaasahang pangyayari ay bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang reaksyon mula sa legendary ancient tripod na nasa harapan ni Chen Feng. Kasunod ng biglaan nitong paglutang sa hangin sa di pa malamang dahilan ng pagkagulat ng ating bida na mariin pa ding pinapanood ang nangyayari sa legendary ancient tripod. Kung saan isang ancient dragon ang lumabas malapit sa ancient tripod habang lumulutang ito sa himpapawid kasabay ng madaming magkidlat ng malalakas. At ang nakakapangilabot na ancient dragon ay agad namang humarap sa ating bidang mariin lamang na nakatingin dito sa di malamang dahilan na animoy gusto siya nitong atakihin, at ang nasabi namang dragon ay agad na nakilala ng ating bidang si Chen Feng. Kung saan habang nasa ilalim ng labis na pagkagulat ay sinabi niyang ito pala ang Dragon Blood na madalas kwento sa kanya ng kanyang master kung saan may kakayahan itong muling buuin ang nasirang dantian ng sino mang cultivator na makakakuha dito. Maya-maya pa ay lalong tumindi ang paglalabas nito ng nakakapangilabot na aura na animoy ipinababatid nito kung gaano siya kalakas, habang makikita sa harapan nito ang ancient tripod na kasabay nitong naglalabas ng nakakapangilabot na enerhiya. Maya-maya pa ay bigla na lamang muling gumalaw ang nakalutang na ancient tripod na animoy patungo kay Chen Feng ng may napakabilis na bilis, habang patuloy lamang na iniisip ng ating bida ang patungkol sa pagkakaroon ng isang magical treasure sa libingan ng kanyang master na di kayang maipaliwanag. Maya-maya pa ay lalo pang bumilis ang paglapit ng ancient tripod sa ating bida na sinabayan pa ng Dragon Blood na lalong nagpagulantang kay Chen Feng dahil kasalukuyan na ang dalawang makapangyarihang treasure na nababasa lamang sa alamat ay pariho ng patungo sa kanya sa di malamang dahilan. Kung saan makikitang nagtayuan lahat ng balahibo ni Chen Feng nang dahil sa kaba dahil mabilis na ang dalawang nasabing ancient treasure na tumutungo sa kanya.
At makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na nga itong pumasok sa katawan ng ating bida Senialis na siya na ang nagmamay-ari sa mga ito mula ngayon. Subalit di din biro ang biglaang pagpasok ng dalawang legendary ancient treasure sa katawan nito dahil makikitang sa pagpasok ng nasabing makapangyarihang kayamanan ay nakaramdam ito ng labis na sakit na umabot pa sa puntong halos mapunit na ang kanyang bunganga sa pagsigaw dahil sa sakit na kanyang dinaranas mula dito. Kasunod ng isang malakas na pagsabog ng nakakapangilabot na enerhiya sa kinatatayuan ng ating bidang dumaranas ng labis na sakit sa proseso. At matapos ng mga pangyayari kay Chen Feng ay lumipat naman ang eksena sa isang cultivator na makikitang nakaupo sa isang misteryusong lugar na animoy may kinakausap na kung sino sa malayong distansya. At ang kinakausap pala ni Elder Ran ay ang kanyang disciple na si Zhu Qin-er na agad na tumugon sa pagtawag ng kanyang master sa kanya at nang magsalita na ito ay agad itong tinanong ng kanyang master na si Elder Ran kung ano nang nangyayari sa kanyang ipinag-utos dito. Na agad din naman itong tinugunan at sinabi nitong sa loob ng 5 taon ay di niya inalis ang kanyang mga tingin kay Chen Feng gaya ng ipinapagawa nito sa kanya subalit lumipas na ang mga taon ay wala pa din itong ginagawang kung ano at matiyaga lamang itong nakaupo sa harap ng libingan ni Master Yan Qingyo. At dagdag pa nito na mukhang sa tingin niya ay wala na itong buhay dahil isa lamang itong normal na tao na kailangang kumain subalit di man lang ito tumatayo para dito. At matapos niyang magsalita ay agad naman siyang tinugunan ni Elder Ran at sinabi nitong wag itong pakasisiguro sa ating bida dahil baka may ginagamit itong isa na namang secret treasure upang hindi ito mamatay sa gutom, at dagdag pa ng hangal na kung wala itong anumang ipinapakitang sekreto na iniwan ni Master Yan ay tapusin na niya ito ng mabilisan. At sinabi pa nitong mukhang nagsasayang lamang sila ng oras sa pagbabantay dito subalit hanggang ngayon ay wala pa silang nakukuhang kung ano mula dito na pamana ng master nito na si Yan Qingyo. At ang kanya namang utos na pagliligpit kay Chen Feng ay agad naman nitong tinugunan at sinabi nitong mabilis lamang niya itong tatapusin. At bumalik ang eksena sa patay gutom na si Elder Ran Yuzo kung saan mariin nitong sinasabi sa kanyang isipan na di siya masisisi ni Master Yan Qingyo kung ipapaligpit niya ang kaysa isang disciple nito dahil ito naman ang may kasalanan kung bakit at pinakang kabayaran na ang buhay nito sa pamamahiyang ginawa ni Chen Feng sa kanya sa harap ng madaming cultivator. At matapos naman sa patay gutom na si Elder Ran ay lumipat ang eksena sa ating bida kung saan sa kasalukuyan ay nagagawa na niyang makapaglabas ng aura Senialis na may kakayahan na itong mag-cultivate sa kasalukuyan. At ang magandang resulta ng kanyang pagbabaante sa libingan ni Master Yan habang nag-aaral ng teknik na itinuro nito sa kanya ay labis namang nakapagbigay kay Chen Feng ng labis na kasiyahan dahil sa kasalukuyan ay nagagawa na niyang mag-cultivate. Maya-maya pa ay agad na sinubukan ng ating bidang magpalabas ng higit pang aura, at dahil sa kanyang ginawa ay napagtanto niyang sa 5 taon niyang pag-aaral ng spiritual chi na ipinamana ni Master Yan ay nagawa niyang makapag-breakthrough sa 5th level of posterior heaven, kasabay ng pagkakaroon niya ng 2 makapangyarihang ancient treasure na naging dahilan sa pagkakaayos ng kanyang cultivation base. At ang pagkabisi naman ng ating bida sa pagsasaya dahil sa kanyang mga nakuha ay kinuha naman itong pagkakataon ni Zhu Qin-er upang umatake dito at may sigaw na niya ang ipinag-utos ng hangal niyang master. At ang isang sneak attack na isinagawa ng hangal ay mabilis na tumutungo sa ating bidang kasalukuyan pading abala sa pagsukat ng kanyang panibagong lakas na nakuha niya mula sa kanyang patitiis ng 5 taon. Buti na lamang at bago pa tumama ang pag-atake ng hangal na si Zhu Qin-er ay agad na niya itong napansin dahilan upang mapalingon siya sa pinanggagalingan ng pag-atake ng may bahagyang pagkagulat. At nang makalapit na sa kanya ang ataking isinagawa ng hangal ay agad itong sinalo ni Chen Feng ng may pagkamaangas na postura at matapos niya itong masali ay agad niyang tinanong ang pinanggalingan ng atake sa kung sino naman ito. At ang tanong naman ng ating bida ay may pagkamayabang naman na tinugunan ng hangal na si Zhu Qin-er at sinabi niya buong akala niyang mabilis lamang niyang mapapaslang si Chen Feng sa simple lamang na atake. Subalit di niya inaasahang magagawa nitong mas madali ang ginawa niyang pag-atake, at dagdag pa ng hangal na nararamdaman niyang mukhang may cultivation base na ito na lubhang nakakagulat, habang may pagkapukpok naman itong nakatayo sa harap ni Chen Feng. At ang dumating na cultivator na siyang nangahas na umatake sa kanya ay agad naman niyang naalala, at habang patungo siya sa kalapit ng hangal ng may pagkakalmado ay mariin niyang tinatanong na kung si Elder Ran daw ba ang siyang nagpadala sa hangal para tapusin siya.
Na agad namang tinugunan ng hangal na si Zhu Qin-er at sinabi nitong di na kailangan pang malaman ng ating bida kung sino ang nag-utos sa kanya para tapusin ito at mamatay sa lugar kung saan nakalibing ang kanyang master. At dagdag pa ng hangal na si Zhu Qin-er habang naghahanda ng isang malakas na atake na ngayon ay sisiguraduhin na niyang di ito magagawang madepensahan ni Chen Feng at sigurado din siyang madali lamang niyang mapapaslang ang ating bida kaya wala nedang saysay kung malalaman pa nito kung sino ang nag-utos sa kanyang tapusin ang buhay nito. At nang makita ni Chen Feng na naghahanda ang hangal ng isang pag-atake ay agad din siyang naghanda upang sabayan ang ipinagmamalaking atake ng hangal at upang sukatin ang kanyang panibagong lakas habang sinasabihan ng hangal na malabo pa Edo sa sabaw ng pusit na mapapaslang siya ng hangal, at dagdag pa ng ating bida na di sapat ang lakas na tinataglay ni Zhu Qin-er upang labanan siya ng patayan dahil nakasisigurado siyang masama ang sasapitan nito sa kanya. Subalit bago pa magtama ang dalawang ihinandang pag-atake ng magkabilang panig ay may biglang isang boses ang mariing pumihil sa hangal na si Zhu Qin-er sa ginagawa nitong kahibangan. At matapos makapagsalita ng misteryusong cultivator ay agad nitong sinabayan ang ataking pinakawalan ng hangal na si Zhu Qin-er upang ipagtanggol ang ating bida, at ang ginawa niyang pakikipagsabayan sa hangal ay nagdulot ng isang pagsabog sanhi ng dalawa nilang ataking pinakawalan. Kung saan makikitang madali lang nitong napawalang bisa ang ataking isinagawa ni Zhu Qin-er senialis na didinbiro ang cultivation level na tinataglay nito para sa hangal. At ang ginawa naman nitong pagharang sa atake ng hangal ay makikitang labis namang ipinanggaliti nito at mariin pa nitong tinatanong kung sino naman itong pangahas na cultivator at may lakas ito ng loob para labanan siya. At dagdag pa ng hangal na di ito ang pakay niya dito kundi ang ating bida at sinabi pa niyang kung nagsasawa na ito sa kanyang buhay ay magintay lamang ito sa isang gilid at agad niya itong isusunod matapos niyang mapaslang si Chen Feng. Ang mga pagbabanta ng hangal na si Zhu Qin-er ay agad namang ikinaalarma ni Senior Han Yu-er dahilan upang agad siyang magpunta sa tabi ni Chen Feng at agad din niyang ihinarang ang kanyang braso dito senialis na di ng hangal magagalaw si Chen Feng hanggat nandito siya, habang si Chen Feng naman na kumpiyansang mananalo laban sa hangal ay sinabi siya na lang ang baalang makipaglaban dito. Subalit agad namang tumutol ang kanyang senior sister Han Yu-er sa mungkahi ni Chen Feng sa pag-aakalang gaya pa din ito ng dati na walang cultivation base kaya naman wala siyang tiwala sa ating bidang mananalo laban sa hangal na si Zhu Qin-er. At, malakas na lamang niyang sinabi kay Chen Feng na mas unahin na lamang nitong tumakas ng saganan ay magawa nito ang kanilang napag-usapang hahanapin nito ang kanyang ama matapos ng 5 taon niyang pagbabantay sa kanya habang nakaupo. At nababahala pa niyang dagdag sa ating bida na kailangan na nitong kumilos ng maagap dahil si Zhu Qin-er ay isang inner sect disciple, at bukod pa doon ay mas mataas din ito sa kanya ng isang level kaya wala siyang kumpiyansang magagawa niya itong mapigilan sa mahabang oras, kaya naman mariin niyang sinabihan ang ating bidang magdamali na sa pagtakas at magkita na lamang sila makalipas ng ilang araw. At ang kanya namang mga pinagsasabing pagpapalakas sa ating bida ay agad na ikinabahala ng hangal na si Zhu Qin-er dahilan upang madumali itong maghanda ng isang malakas na pag-atake, habang mariing sinasabi na walang sino man sa dalawa ang hahayaan niyang makatakas dahil sisiguraduhin niyang tatapusin niya ito ng sabay sa isang pag-atake lamang. At matapos niyang makapagsalita ay agad na niyang pinakawala ng ipinagmamalaki niyang atake na tinatawag na light sword patungo sa dalawa sa pag-aakalang mabilis lamang niyang matatapos ang buhay ng mga ito dahil buo ang kumpiyansa nito sa kanyang kasalukuyang level. At ang malakas na ataking pinakawalan ng hangal ay labis namang ikinabahala ni Senior Sister Han Yu-er dahil agad niyang nakilala ang teknik na ginamit ng hangal kung saan sinasabi nitong isa itong uri ng martial technique at higit itong mas malakas sa mga karaniwang teknik na ginagamit ng mga cultivator sa pakikipaglaban. At ang labis na pagkabahala ni Senior Han Yu-er ay nakita naman ng hangal na lalong nagpalaki ng ulo nito kaya't may pagkamayabang niyang sinabi na isang karangalan para sa mga ito ang masawi ang mga buhay sa pamamagitan ng isang unique skill na ginawa niya. At dahil sa kawalang kumpiyansang masasabayan ni Senior Han ang malakas na atake ng hangal ay napapikit na lamang siya sa kanyang kinatatayuan habang iniintay na tumama ang nasabing pag-atake at habang nakapikit ay sinasabi nitong sana ay magawa ng ating bidang makatakas sa kamay ng hangal upang mahanap na nito ang kanyang ama. Subalit bigla na lamang nagsalita ang ating bida at agad niyang tinawag ang kanyang senior sister Han at may malamig niyang boses na sinabing salamat sa pagbabantay nito sa kanya at pag-aalaga sa buong lumipas na 5 taon na tatanawin niyang malaking utang na loob,
habang may tuno na animoy nagpapalim na sa kanyang senior sister dahilan upang nagulat ito dahil sa ganang akala sa ginawa ng ating bida. At matapos makapagsalita ni Chen Feng ay agad niyang sinabihan ang kanyang senior sister Han na sapat na ang nagawa nito sa kanya kaya naman ngayon araw ay di na nito kailangan pang ipakipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya, at matapos nito ay mabilis na nga itong pumunta sa harapan ni senior sister Han Yuer. At marahan niyang sinabi habang nakangiti dito na mula ngayon ay siya naman ang magpupretikta sa kanya bilang pagtanaw ng isang malaking utang na loob sa mga ginawa nitong sakripisyo sa kanya. Subalit ang kanyang pagpunta sa harapan ng kanyang senior upang siyang samalo ng pag-atake ay ikinabahala naman ito sa pag-aakalang wala pa ding cultivation base ang ating bida at madali lamang itong masasawi kung tatamaan ng atake ng hangal, kaya naman pipigilan pa sana ito ni senior sister Han. Subalit huli na ang lahat para sa kanyang pagpigil dahil kasalukuyan ng hinaharap ni Chen Feng ang malakas na atake ng may buong kumpiyansang mapapawalang bisa niyang ang ipinagmamalaki ng hangal, kaya naman napasigaw na lamang si senior sister Han Yuer na isang pagpapatiwakal ang ginagawang katapangan ng ating bida sa pagsalo ng malakas na atake. Maya-maya pa ay nagkaroon na nga ng isang malakas na pagsabog sanhi ng malakas na atake ng hangal na si Zhu Qin'er dahilan upang napasigaw na lang si senior sister Han Yuer sa kanyang kinatatayuan sa pag-aakalang tuluyan nang ang nasawi ang buhay ng kanyang brother Chen mula sa sinalo nitong pag-atake. Kasunod ng pangingilad ng kanyang mga luha sa mata dahil talagang buong akala niya ang tuluyan ng nasawi ang kanyang brother Chen na binantayan niya ng mahabang panahon upang tuparin nito ang kanilang kasunduang paghahanap sa kanyang ama. At lumipat naman ang eksena sa hangal na si Zhu Qin'er na gaya ni senior sister Han Yuer ay tuluyan ng nasawi si Chen Feng sa pagsalo ng malakas niyang atake kaya naman may pagkamayabang pa itong napasabi na ang pagpatay sa isang mahinang nilalang na gaya ni Chen Feng gamit ang kanyang unique skill ay isang pangmamaliit dito. Subalit ang kanya namang pagyayabang ay agad na tinugunan ng ating bidang si Chen Feng na mabilis na sumulpot sa may harapan ng hangal at mariin itong kinaklaro sa hangal kung matayawag daw bang martial skill ang pinakawalan nitong atake sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na kung talagang unique skill nga ang pinakawalan ng hangal ay lubha naman itong nakahihiya para dito dahil di man lang siya nagkaroon ng kahit munting pinsala sa katawan mula sa pinagmamalaki nitong atake. At ang biglaan namang pagsulpot ng ating bida na wala man lang kahit kunting natamong pinsala sa katawan mula sa pinagmamalaking atake ng hangal ay labis naman itong ikinagulantang dahil di niya lubos maisip na magagawa nitong mabuhay sa malakas niyang teknik na ginamit kanina na umabot pa sa puntong napatanong na lang ito sa kung papaanong paraan nakaligtas ang ating bida dahil kitang-kita naman niyang talagang buong-buo nitong nasalo ang kanyang atake. At ang biglaang pagsulpot ni Chen Feng ay labis ding ikinagulantang ni senior sister Han dahil kagaya ng hangal ay wala din itong kumpiyansang magagawa ng ating bidang makaligtas mula sa ganito kalakas na pag-atake dahil sa pag-aakalang wala talaga itong cultivation level. At bumalik ang eksena sa hangal na si Zhu Qin'er at makikitang napasa ilalim ito sa isang malalim na pag-iisip dahil sa pagtataka sa kung papaano nakaligtas ang kagaya ng ating bidang walang alam sa pagko-cultivate. At sa isip-isip ng hangal na sa nakaraan ay may ginamit na isang secret treasure ang ating bida upang matalo sa kanyang master at mapahiya ito sa madaming cultivator na nakasaksi sa pangyayari. At ngayon naman ay nagawa nitong madepensahan ang malakas na ataking kanyang pinakawalan at dagdag pa ng hangal na nakakasigurado siyang meron na naman itong ginamit na isang legendary treasure para lamang salubinggan ang kanyang light sword na isang martial skill. At ang malalim na pag-iisip ng hangal sa kung papaano nakaligtas ng walang natatamong pinsala si Chen Feng ay agad namang pinutol ng ating bida at makikitang kasalukuyan na itong papalapit sa hangal na si Zhu Qin'er habang mariing nagtatanong sa kung may masasabi pa daw ba ito sa kanya ngayon nakita na nito na mas malakas siya sa hangal. Na di naman nagustuhan ng hangal at agad na din siyang nag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay upang maghanda ng isang pag-atake upang subukan kung magagawa na naman ba ito ni Chen Feng na mapigilan at nang gagalaiti niyang sinambit ang pangalan ng ating bida. At habang makikitang tuluyan na nitong natatapos ang ihinahanda niyang isa na namang malakas na pag-atake ay sarkastiko niyang sinabihan si Chen Feng na kung gusto pa nitong mabuhay ay kailangan nitong isuko sa kanya ang iba pa nitong secret treasure na galing sa master nito. Dagdag pa ng hangal na maswerte pa ang ating bida dahil nagmamay-ari ito ng mga secret treasure dahilan upang makaligtas ito sa pag-atake niya kanina, sa pag-aakalang gumamit lamang talaga ng secret treasure si Chen Feng subalit ang di nito batid ay talagang mas malakas na ito sa kanila sa kasalukuyan.
Magsasalita pa sana ang hangal upang manakot kay Chen Feng nang biglang isang malakas na sampal ang ibinigay ni Chen Feng sa pangit nitong mukha na makikitang maging ang ihinande nitong pang-atake ay madali din lamang nawasak ng isang simpleng sampal mula dito. At habang nakahiwit ang mukha ay napapaisip ang hangal sa kung papaanong naging mas malakas na si Chen Feng samantalang isa lamang itong normal na tao nung una na walang kakayahang makapag-cultivate. At habang papabagsak ito sa lapag ay sinabihan pa ito ng ating bida na wag ng marami pang sinasabi dahil nagsisayang lamang ito ng laway sa kanyang ginagawa at kahit kilan ay di siya natatakot maging sa patay gutom nitong master. At dahil nga sa simpleng atake lamang ni Chen Feng ay makikitang humandusay ang hangal sa lapag ng may napakalakas na pagbagsak dahilan upang matanggalan pa ito ng ngipin ni Alice na di na din nga biro ang lakas na tinataglay ngayon ng ating bida dahil tila nawalan pa ang hangal ng malay sa isang pag-atake lamang nito. At lumipat naman ang focus kay Sister Han Yu kung saan labis din itong nagulantang sa kanyang nasaksihang lakas ng ating bida at sa isip-isip niya ay talagang di maitatangging mas malakas na ito sa kanya at mas mataas ang cultivation level base pa lamang sa nakita niyang ginawa nitong simpleng atake na agad na nakapagpaalang bisa sa hangal na si Zhu Qin. At dagdag pa nitong iniisip patungkol sa ating bida ay sa papaanong paraan naman at nagkaroon ito ng napakataas na level na agad na nahigitan ang kanyang cultivation level kahit na nagsimula ito sa isang normal na tao lamang. At habang may pagtatakang nakatingin kay Chen Feng ay iniisip nitong mukhang di na ito ang Chen Feng na nakilala niya dati dahil ngayong sa nakikita niya ay isa na itong bagong Chen Feng na may nakakatakot na lakas. Maya-maya pa ay nagsalita na din si Chen Feng at agad nitong tinanong kung nasaktan daw ba ng malubha ang kanyang senior sister Han sa kagagawan ng hangal. At ang pagtatanong naman ng ating bida ay may pagkamata-ray namang tinugunan ni senior sister Han at sinabi nitong walang dapat ipag-alala ang ating bida sa katulad niyang expert na sa paggamit ng cultivation method, at dagdag pa nito na siya dapat ang nagtatanong ng ganitong tanong sa ating bida. Maya-maya pa ay may pagka-curious niyang tinanong ang ating bida sa kung papaano ito naging biglang napakalakas na umabot pa sa puntong mahigitan siya nito kahit na dati naman itong di makapag-cultivate na alam naman ng lahat dahil nakasara pa ang lahat ng daluyan ng aura nito patungo sa kanyang dantian. Na agad namang tinugunan ni Chen Feng at sinabi nitong di niya agad na pagtanto na kaya na pala niyang gumamit at magpalabas ng aura. At nang malaman niyang maayos na pala ang kanyang dantian ay agad niyang naramdaman na tumaas ang kanyang cultivation level na umabot pa sa puntong makapag-breakthrough siya sa 5th level of posterior heaven sa di niya malamang dahilan. Ito na lamang ang ginawang dahilan ni Chen Feng dahil ayaw niyang ibunyag ang itinuro ng kanyang master sa kanya na isang secret technique. At sa isip-isip ng ating bida habang nakatingin sa kanyang senior sister Han ay kailangan niya munang itago pansamantala dito ang sekreto ng kanyang master na ipinamana sa kanya dahil kung magkataon na makaabot sa hangal na si Ran Yuzu ay siguradong di siya makakapag-higantay dito para sa kanyang master. Habang makikita namang may pagtatakang napapatanong si senior sister Han sa kung papaano naman nangyari ang mga tinura ng ating bida dahil wala pa naman siyang naririnig na may ganitong pangyayari na dati na kagaya ng sinabi ni Chen Feng. Maya-maya pa ay muling nagsalita si senior sister Han Yu at sinabi nitong ngayon ay alam na niya ang dahilan sa kung bakit ito kinuhang disciple ni Master Yan, dahil nakita nito sa ating bida na may natatago itong malakas na kapangyarihan at kailangan lamang ng gabay upang mailabas at dagdag pa ni senior sister Han na sigurado siyang alam na ni Master Yan na ganito kalakas si Chen Feng simula pa lang dahil nakita nito na isang genius ang ating bida pagdating sa pagko-cultivate, at ang kanya namang pinagsasabi ay di agad natugunan ni Chen Feng na napatahimik na lang sa isang gilid. Maya-maya pa ay nagsalita na din ang ating bida at sinasabi niyang di siya sigurado kung isa nga ba talaga siyang genius gaya ng tinura nito subalit isa lamang ang nasisiguro niya na hindi niya makakamit ang ganitong level kung hindi dahil kay senior sister Han na siyang nagbantay sa kanya ng buong 5 taong nakalipas. At matapos niya itong masabi ay agad din siyang humanging muli ng pasasalamat sa sakripisyong ginawa nito sa kanya at sa pagliligtas nito. At ang kanya namang mga pinagsasabi ay ikapinamula ng mukha ng kanyang senior sister ni Alice na nadala ang kanyang damdamin sa papuri ng ating bida sa kanya. At habang namumula ay may pagka-awkward nitong sinabi na di naman niya yun ginawa dahil sa gusto niya itong gawin para kay Chen Feng at ginawa lamang niya ito dahil ito ang kahilingan ni Chen Feng at ayon sa kanilang napagkasunduan ay hahanapin naman nito ang kanyang ama bilang kabayaran sa kanyang mga ginawa.
Dagdag pa nito na ang kanyang amang si Han Kong mismo ang nagsabing bantayan niya ang ating bida sa ginagawa nito at wag iiwan anumang mangyari dahilan upang wala siyang magawa kundi ang bantayan ito sa loob ng 5 taon, at ang kanya namang mga tinuran ay ipinagtaka naman ni Chen Feng na nakarinig nito sa kanyang likuran. At may pagkaseryoso niya itong tinugunan at tinanong niya si Senior Sister Han kung totoo daw ba na dahil lamang ito sa utos ng kanyang ama at hindi dahil sa gusto lamang talaga nito. Na agad din namang tinugunan ni Senior Sister Han at sinabi nitong maniwala man ang ating bida o hindi ay ito talaga ang totoong dahilan kung bakit niya siya binantayan at inalagaan. At matapos noon ay bumalik na sa seryusuhan ang usapan kung saan sinabi ni Senior Sister Han na ngayong may kakayahan na ang ating bidang mag-cultivate at merong pambihirang lakas ay baka gusto nitong sumali sa gaganaping Outer Sect Disciple Competition na magaganap 1 buwan mula ngayon. Na agad namang tinugunan ng ating bida at seryoso niyang sinabi na di siya sasali dito dahil di naman siya inalagaan ng sect noon pa kaya wala siyang dahilan para ipaglaban ang sect na ito. Bukod pa dun ay sinabi din ng ating bida na mas pipiliin na lang niyang maglakbay upang kumuha ng experience sa pakikipaglaban kisa ang ipaglaban ang walang kwentang Chenyuan sect. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han at sinabi nitong mas mabuti pa hanggang ganun na lamang ang gawin ng ating bida kisa ang sumali sa magaganap na Outer Sect Competition. Dahil ang kasalukuyang champion sa paliksahan ang walang iba kundi si Ran Changeling na kasamahan ng hangal na si Elder Ranyuzo. Dagdag pa nito na kung lalabanan ito ng ating bida ay siguradong magiging pangunahing punteriya lamang siya ni Elder Ran na lubhang delikado para sa katulad niyang wala pang experience sa pakikipaglaban. At nang marinig naman ni Chen Feng na ang kasalukuyang champion ay ang kasamahan ng patay gutom na si Elder Ran ay labis siyang nanggalaiti habang iniisip ang imahe ng hangal. At bigla na lamang nitong sinabi kay Senior Sister Han Yuer na nagbago na ang kanyang isip kaya't sana ay tulungan siya nitong makasali sa magaganap na competition upang makapagsimula na siyang maghegenti para sa kanyang master sa pamamagitan ng pagpapatamba kay Ran Changeling. Na seryoso namang tinugunan ni Senior Sister Han at may pagkaseryoso niyang tanong kung tama ba ang kanyang narinig na sasali ang ating bida sa competition para lamang matalo ang hangal na si Ran Changeling at makabawi sa ginawang pamamahiya ni Ran Yuzo sa kanyang master. At habang may pagkamalungkot na nakatingin dito si Senior Sister Han ay sinabi ni Chen Feng na tama ang kanyang narinig dahil gusto niyang asikasohin ang lahat ng may kaugnayan sa hangal na si Inner Sect Elder Ran. At dagdag pa ng ating bida na di niya hahayaang makuha ng hangal ang lahat ng gustuhin niya dahil hanggat nabubuhay siya ay gagawin niyang lahat upang hadlangan ang mga plano nito. At, ang mga pinagsasasabi naman ni Chen Feng ay may pag-aalalang tinugunan ni Senior Sister Han at sinabihan nito si Chen Feng na kasalukuyan ng nasa 9th level of Posterior Heaven ang cultivation level ng hangal na si Ran Changeling samantalang nasa 5th level of Posterior Heaven lamang naman ito na sobrang napakalayo ng pagitan. Dagdag pa nito, na bagamat di maitatangging napakabilis ng paglakas nito at meron pa itong pambihirang lakas na kayang tumbasan ng isang cultivator na nasa 6th level of Posterior Heaven ay di pa din itong magagawang labanan si Ran Changeling ng patayan dahil lubha pa din itong malayo sa lakas na tinataglay ni Ran Changeling sa kasalukuyan. Subalit, ang mga pagpupalalang sinambit ni Senior Sister Han ay pabiro lamang na tinugunan ng ating bida at sinabi nito sa tuno ng kanyang pananalita ay nahahalata niyang nag-aalala ito sa kanya dahil maging ang mga mata nito ay yun ang sinasabi. At, ang pagbibiro naman ni Chen Feng ay naging dahilan ng pagkapamula ng mukha ni Senior Sister Han at, kinakabahan nitong tinugunan ang mga sinambit ni Chen Feng kung saan agad niyang itinanggi na nag-aalala siya sa ating bida dahil natatakot lamang siya sa kanyang ama na maaaring magalit sa kanya sa oras na makarating dito ang balita at malaman nitong di niya siya pinigilan sa pagsali dito. At ang mga pinagsasasabi naman ni Senior Sister Han ay kalmado lamang na tinugunan ni Chen Feng at sinabi nitong wag itong mag-alala dahil di naman siya magpapakamatay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa hangal. At, habang may seryosong ekspresyon ay sinabi nitong gugulatin niya ang lahat makalipas ang ilang buwan dahil sisiguraduhin niyang magagawa niyang lampasan ang level nito bago pa maganap ang Outer Sect Competition. Bukod pa doon ay sinabi din ni Chen Feng na ipamumuka niya sa hangal na si Ran Yuzo na di siya basta-bastang kalaban dahil tutuperin niya ang sinabi niyang pagpaslang dito. At ang may pagkakumpiyansa namang tugon ni Chen Feng kay Senior Sister Han, ay agad din itong tinugunan, kung saan habang papaalis ay sinabi nitong bahala na si Chen Feng sa kanyang naging desisyon, at siya naman ay lilisan na upang hanapin ang kanyang ama at ibalita ang mga kaganapan dito upang di siya mapag-alitan nito dahil sa kahibangan ng ating bida.
At, habang nakatingin si Chen Feng sa papaalis na si Senior Sister Han ay nakangiti naman itong nagpapasalamat dito dahil sa lahat ng mga naging sakripisyong ginawa nito sa kanya sa loob ng 5 taon na tatanawin niyang isang malaking utang na loob. Matapos niyang makapagpasalamat muli kay Senior Sister Han, ay agad na din itong lumapit sa tinalo niyang hangal na disciple ni Ranyuzo habang sinasabi na bagamat ngayon ay nabigo itong asikasohin siya subalit nakasisigurado din siyang muli itong magpapadala ng tauhan upang iligpit siya kaya naman kailangan na niyang kumilos upang mabilis na makapagpalakas bago pa makapagpadalang muli ang hangal ng isa pang tauhan na papaslang sa kanya. At, habang nakaupo at may pang-osar na nakatingin sa nakahandusay na si Zhu Qin'er ay sinabi nitong dahil sa wala na itong laban ay kailangan na niyang kuhanin ang lahat ng mga kayamanan nito bilang ganti sa kanyang kapangahasan. At, matapos nga niyang makapagsalita ay agad na din itong tiningnan ang lahat ng kayamanang papwede niyang manako sa hangal na si Zhu Qin'er. At, makikitang labis ang saya sa mukha ng batok nating bida dahil sa kanyang mga kayamanang nakita sa hangal habang sinasabing tama lang na napatumba niya ito dahil nakapakaswerte niya sa naging pabuya sa pag-asikaso dito. At, makikitang ang lubhang napaka-dami ng nakuhang kayamanan ni Chen Feng sa hangal kung saan nakakuha ito dito ng 18 medium-grade Spirit Stone at 10 low-grade Spirit Stone na lubhang makakatulong sa kanyang pagko-cultivate. At, matapos ng hapit nating bidang makulikta ang lahat ng kayamanan sa hangal ay may pang-osar pa nitong sinabi na tama lang na naging disciple ito ng hangal na si Ranyuzo, dahil talagang napakayaman ito sa resources subalit ngayon ay sa kanya na ang lahat ng mga ito bilang kabayaran ng kapangahasan nito na atakihin siya ng biglaan. Subalit, bago pa tuluyang makaalis si Chen Feng ay may napansin itong isang bagay na hawak-hawak ng hangal na kasalukuyan paring walang malay dahil sa tinamo nitong sampal mula sa ating bida. At ang bagay namang napansin ni Chen Feng ay isang scripture na agad na kumuha ng kanyang atensyon dahilan upang di siya agad-agad makaalis. Kung saan, agad din itong kinuha ng batok nating bida upang suriin, kung saan, habang tinitingnan niya ito, ay agad niyang napagtanto na isa pala ito yellow grade 3rd rank cultivation method na tinatawag na Great Golden Palm, bagamat di ito kumpleto ay nakasisigurado naman siyang malaki ang maitaas ng kanyang lakas sa oras na mamaster niya ang ganitong clustering technique. At sa isip-isip ng ating bida na kung mapapagtagumpayan niyang mapag-aralan ang Great Golden Palm, ay magagawa niyang makapag-condense ng spiritual chi patungo sa pagiging isang Golden Palm na isang malakas na pang-atake. At ang isang Golden Palm ay may ihalin tulad sa isang nagbabagang araw, na nakapaglalabas ng isang napakainit sa liwanag, ayon sa scripture na ang early stage ng nasabing teknik ay may kakayahang magwasak ng mga puno at bato. Samantalang kung magagawa naman ng isang cultivator na maabot ang late stage ng teknik ay magagawa nitong mabura ang isang malaking bundok at mahati sa dalawa ang malawak na tubig na isang nakakamanghang kakayanan at di maitatangging napakalakas na teknik. At, habang nakatingin ang ating bida sa walang malay na hangal ay sinasabi nitong mukhang ang ginamit nitong light sword technique kanina upang atakihin siya ay siguradong mula sa cultivation method na ito, at dagdag pa ni Chen Feng na ang teknik na ito ay napaka-mahirap matutunan dahilan kung bakit di ang hangal nagtagumpay na mamaster ang ganitong teknik. Subalit dahil sa siya na ang nagmamay-ari nito sa kasalukuyan ay madali lamang sa kanyang mapag-aralan ito, at bagamat di po ito kumpleto ay nakasisigurado naman siyang malaki na ang maitutulong ng teknik sa kanya para makapag-breakthrough siya sa first level of Divine Door Realm. Kasunod ng biglaan nitong pagsuntok sa hangin na animoy nahihibang na dahil sa sobrang kasiyahan sa pagkakaroon ng ganitong clustering technique habang sinasabihan ang hangal na si Ranyuzo na babayaran niya ito balang araw dahil sa isang napakalaking regalo na ipinadala nito sa kanya. Matapos makuha ni Chen Feng ang lahat ng papwede niyang manako sa hangal na si Zhu Qin'er ay agad na din itong kumilos upang lumisan sa panangyarihan ng una niyang naging laban, habang iniisip na makalipas ang isang buwan bago pa dumating ang outer sect competition ay sisiguraduhin niyang magiging proud sa kanya ang kanyang master at di niya ito bibiguin sa Reg Along ibinigay nito sa kanya kung saan dahil dito ay nagkaroon siya ng kakayahang makapag-cultivate. Matapos kay Chen Feng ay, lumipat naman ang iksin sa isang cultivator na mabilis na tumatakbo habang malakas na sinasabing meron siyang masamang balita patungkol sa disciple na ipinadala nito upang paslanjin si Chen Feng. At habang nakaluhod ay sinabi nitong ang life token ni Senior Sister Zhu ay nasira ni Alice na wala na itong buhay sa kasalukuyan. At ang kanya naman mga pinagsasabi ay agad naman tinugunan ng hangal na si Ranyuzo at sinabi nitong isa lamang ang ibig sabihin ng nangyari kung saan nabigo ito sa pag-asikaso kay Chen Feng,
At dagdag pa nito na kabiguan sa pag-asikaso sa isang walang kwentang cultivator ay lubhang nakakahiya kaya nararapat lamang itong masawi dahil yun din naman ang kahahantungan nito kung sakaling nakabalik pa ito ng buhay. At matapos niyang makapagsalita ay agad niyang ipinag-utos na agad na magpadala ng isa pang disciple upang tapusin ang buhay ni Chen Feng. At, ang kanya namang utos ang agad na tinugunan ng kanyang tagasunod kung saan sinabi nitong sa kasalukuyan ay wala na si Chen Feng sa puntod ng kanyang master at kasalukuyan na itong nagtungo sa Qing Senador Mountain. Bukod pa doon ay nabalitaan din daw nila na may plano itong sumali sa magaganap na Outer Sect competition makalipas ang isang buwan. At ang ibinalita naman ng tagasunod ay labis namang ikinatuwa ng hangal na si Ran Yuzu at sinabi nitong napakawalang ingat naman daw ni Chen Feng dahil sa gagawin nitong pakikilahok sa competition ay para na din nitong ihinatid sa kanya ang lahat ng mga secret treasure na iniwan ni Master Yan Qinggayo dito. Dagdag pa ng hangal na sa kawalang ingat nag-agawin ni Chen Feng ay sisiguraduhin niyang pagbabayaran niya ito sa pamamagitan ni Ran Changeling. Maya-maya pa ay pinalutang nito ang bagay sa kanyang harapan gamit ang malakas na konsentrasyon na matatawag na isang telekinesis at sinabi nitong kung sasali nga si Chen Feng sa Outer Sect competition, ay siguraduhin nilang mapapaslang ito sa isang malinis na paraan kung saan kailangang isipin ng mga nanunood na isang aksidente lamang ang pagkapaslang nito, habang makikita namang winasak din ito sa piraso ang bagay na kanyang pinalutang at ito ang ginawa niyang halimbawa sa kanyang mga pinagsasabi. Dagdag pa nito na agad na IPA abot kay Ran Changeling ang kanyang utos na wag bibigyan na kahit kunting pagkakataon si Chen Feng sa oras na magharap na ang mga ito sa gaganaping competition, at wag itong magpipigil at magpapakita ng awa dito, kung saan agad namang sinunod ng kanyang tagasunod ang kanyang utos na nais ipabatid kay Ran Changeling. At matapos makaalis ng kanyang inutusang taga-sunod ay agad na din itong tumayo sa kanyang kinatatayuan upang pumunta sa loob. Matapos nito ay makikita na ang hangal na naghuhubad ng kanyang mga kasuotan na animoy may kung anong gagawin. At matapos niyang milipag ang lahat ng kanyang mga hinubad ay sinabi nitong matagal na niyang pinaghandaan ang mga kayamanang maaaring makuha kay Chen Feng na pinamana ni Master Yan dito. Kaya kailangan ng hangal na maipanalo ang laban at sa oras na manalo ang hangal na si Ran Changeling at makapasok sa secret area upang makakuha pa ng higit pang kayamanan, ay mapapasakan niya din ang matagal na niyang gustong makuha na mga kayamanan at di na niya hahayaang magtagal pa ito bago niya mahawakan ang inaasam-asam niyang mga kayamanan. At matapos sa hangal na si Ran Yuzu ay lumipat naman ang eksena sa isang bundok na tinatawag na Qingxin Mountain kung saan ayon sa balita ay dito tumungo si Chen Feng matapos ng 5 taon nitong pagbabantay sa puntod ni Master Yan. Kung saan makikita sa isang makapal na kakahuyan ang isang pagliganas ng kung anong bagay na sumisira sa lahat ng nadadaanan nito. Kung saan makikitang kagagawan pala ito ng isang halimaw na humahabol kay Chen Feng na makikitang labis ng naiinis habang sinasabihan ang halimaw na tigilan na siya nito dahil isang uri lang naman ng herbs ang kinuha niya dito, subalit di pa din siya nito linulubayan at matiyaga siya nitong hinahabol sa loob ng isang araw at isang gabi nang walang tigil dahilan upang manghimagod na si Chen Feng sa pagtakbo. At sa isip-isip ng ating bida habang mariing nakatingin sa dala-dala niyang Magnolia denudata na kung magagawa lang sana niyang maabsorb ang ganitong herbal ay magkakaroon siya ng sapat na lakas upang harapin ang malaking halimaw na isang black blood serpent na nasa antas na ng 6th level of posterior heaven. Subalit hanggang ngayon ay di pa siya nito tinitigilang habulin dahil upang di siya magkaroon ng pagkakataong mae-absorb ang kinuha niyang Magnolia denudata sa pangit na black blood serpent, na makikitang sandali na lamang at malapit na ding umabot kay Chen Feng at baka sa mukha nito ang labis na panggagalaiti dahil sa ginawa ng ating bidang pagnanakaw ng kanyang matagal na binyantayang halamang gamot. Subalit makalipas pa ang ilang sandali ay isang malakas na etengal ang narinig ni Chen Feng na dahilan ng panlalaki ng kanyang mata dahil senialis lamang ito na meron na namang isa pang halimaw ang nasa kanyang direksyong pinatutunguhan. Subalit ang pagsulpot naman ng isa pang halimaw ay nakitang pagkakataon ng ating bida upang makatakas sa atensyon ng Black Blood Serpent, dahil sa oras na mapagtagpo niya ang dalawa ang 100% siyang kasisigurong maglalaban ang mga ito. At nagpatuloy na nga si Chen Feng sa pagtahak sa direksyon ng isa pang halimaw upang isagawa ang kanyang naisip na paraan habang sinasabing ito na lamang ang nag-iisa niyang pagkakataon upang makatakas sa atensyon ng Black Blood Serpent kaya't kailangan niyang mapaglaban ang dalawa habang siya naman ay magtatago pansamantala upang makapag-cultivate. Matapos nito ay tuluyan na ding nagpakita ang isa pang halimaw,
kasabay ng isang bahagyang pagsabog dahil sa kagagawan ng Black Blood Serpent. At ang nangyaring pagsabog ay di naman nagustuhan ng isa pang halimaw kaya naman may panggagalaiti itong nagbigay ng isang malakas na pag-ungol ni Alice na dinitong palalampasan ang sino mang nanggambala sa kanya ngayon. Habang makikita namang patuloy lamang sa paghabol kay Chen Feng ang nanggagalaiting Black Blood Serpent, habang sa isip-isip naman ng ating bida na ito na ang tamang pagkakataon na kanyang hinihintay dahil pariho ang dalawang may galit na tinataglay. At agad na sinuri ni Chen Feng ang halimaw sa kanyang harapan kung saan napag-alaman niyang ang Gale Demonic Wolf palang ito ang kasalukuyan na ding nasa 6th level of Posterior Heaven na kasing pantay ng level ng Black Blood Serpent kaya naman nakasisigurado siyang sa oras na maglaban ang dalawa ay siguradong mabibigyan siya ng mga ito ng sapat na panahon upang e-absorb ang Magnolia Denudata. Di rin nagtagal ay pariho nang nagtagpo ang landas ng dalawang nasabing halimaw kaya naman agad nang nagpaalam si Chen Feng sa mga ito sa pamamagitan ng mabilis niyang pagbabago ng direksyon upang makapaglaban na ang dalawa. Maya-maya pa ay agad nang nagpakawala ng isang malakas na pag-atake ang Gale Demonic Wolf patungo sa Black Blood Serpent dahil sa pagkainis nito sa kanyang pagkagambala. Kung saan makikitang wala namang nagawa ang Black Blood Serpent kundi ang tumigil sa kanyang paggalaw at intayin tumama ang malakas na ataking pinakawalan ng Gale Demonic Wolf patungo sa kanya. Maya-maya pa nga ay tuluyan ng nasalo ng halimaw ang nasabing malakas na pag-atake ng Gale Demonic Wolf dahilan upang magkaroon dito ng malakas na pagsabog sanhi ng pinakawalang atake ng Gale Demonic Wolf patungo sa pangit na Black Blood Serpent. At lumipat naman ang eksena kay Chen Feng kung saan kasalukuyan na itong nakahanap ng lugar upang mapag-cultivate tan at sa isip-isip nito na di niya dapat sayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng Gale Demonic Wolf upang makapag-cultivate at kailang niyang mabilis na maabsorb ang Magnolia Denudata bago pa matapos ang laban sa pagitan ng dalawa dahil siguradong pupunteryahin na naman siya ng Black Blood Serpent kung sakaling ito ang manalo sa laban. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan nang nag-umpisa si Chen Feng sa pag-absorb ng Magnolia Denudata na kanyang ninakaw sa dambuhalang Black Blood Serpent. At napagtanto niyang kaya pala di siya linulubayan ng Black Blood Serpent buhat nang nakawin niya ang halamang binabantayan nito ay sa kadahilanang nagtataglay pala ito ng nag-umapa na kapangyarihan na maaaring magamit upang makapag-breakthrough sa kasunod na level ng sinumang mag-a-absorb nito. Matapos nito ay agad na ding ilinabas ni Chen Feng ang kanyang ancient tripod na nakuha niya sa libingan ni Master Yan kung saan ito ang kanyang gagamitin upang i-refine ang Magnolia Denudata, at sa pamamagitan ng Patrilift Sutra refining technique niya ay madali lamang niyang maa-absorb ang lahat ng enerhiya ng nasabing halamang gamot. Maya-maya pa ay makikita na ang ating bida na kasalukuyan ng nag-uumpisang e-absorb ang lahat ng kapangyarihang nakapaloob sa Magnolia Denudata. At sinabayan pa niya ito ng time team na pagmi-meditate upang mas lalong mapabilis ang kanyang pag-absorb dito. Makalipas pa ang ilang sandali ay makikita sa buong katawan ni Chen Feng ang nag-umapa na enerhiya mula sa Magnolia Denudata na kanyang ni-refine kanina ni Alice na talagang lubhang napakadami ng enerhiyang nakukuha niya sa nasabing halamang gamot. At makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na ding dumilat si Chen Feng mula sa time team niyang pagko-cultivate ni Alice na natapos na niyang maabsorb lahat ng enerhiyang nakapaloob sa Magnolia Denudata. At sa kanyang ginawa ay makikitang matagumpay siyang nakapag-breakthrough sa 6th level of Posterior Heaven ni Alice na talagang malaki ang naitulong ng Magnolia Denudata sa kanyang paglakas, na makikitang labis namang ikinatuwa ni Chen Feng na masayang nakatingin sa panibagong aura niyang naiilabas sa katawan. Matapos nito ay makikitang tuluyan ng bumalik si Chen Feng sa lugar kung saan naglalaban ang dalawang malakas na halimaw at isang malakas na pagsabog agad ang sumambulat sa pagdating ni Chen Feng dito. At nakita ni Chen Feng na matagumpay na nagwagi ang Black Blood Serpent sa nakahandusay na Gale Demonic Wolf ni Alice na nang ibabaw dito ang lakas na tinataglay ng nasabing ahas at makikitang talagang napakaraming pinsala ang tinamo ng Gale Demonic Wolf sa pagharap sa Black Blood Serpent. At sa isip-isip ng ating bida na dahil sa natalo na nito ang Gale Demonic Wolf ay kailangan na niyang lumaban sa ahas, at bago pa umatake ang ating bida ay nagpasalamat muna ito sa Gale Demonic Wolf sa pagbibigay nito sa kanya ng sapat na oras upang ma-refine ang Magnolia Denudata, at dagdag pa ni Chen Feng na ngayon ay papwede na itong magpahinga dahil siya na ang bahala sa Black Blood Serpent na nakalaban nito. Matapos niyang makapagsalita ay agad na din siyang lumapit sa Black Blood Serpent habang mayabang na sinasabing pagbabayaran niya ito sa paghabol nito sa kanya ng walang tigil,
habang makikita namang talagang nahirapan din ang Black Blood Serpent sa pakikipaglaban sa Gale Demonic Wolf dahil nagtamo din ito ng madaming pinsala mula sa laban. Subalit sa kabila ng madami nitong pinsala ay agresibo pa din itong umatake kay Chen Feng nang makita niya itong papalapit sa kanya, habang kalmado lang naman itong tinindigan ng ating bida at sinabi nitong kailangan na niya itong pagbayarin sa ginawa nitong paghabol sa kanyang sa loob ng isang araw at gabing walang tigil. Bago patamaan ang ating bida ng pag-atake ng Black Blood Serpent ay agad na itong dumistansya mula dito upang makapaghanda ng isang malakas na pag-atake pabalik sa pangit na halimaw. Kung saan makikitang agad na nga din itong naghanda ng isang pag-atake kung saan tila ito ang Golden Palm Technique na nakuha niya sa hangal na si Zhu Qin'er at habang naghahanda ng pag-atake ay mayabang nitong sinasabihan ang halimaw na sisiguraduhin niyang mapapatamba niya ito sa isang pag-atake lamang. Makalipas pa ng ilang sandali ng pag-condense ni Chen Feng ng kanyang aura sa kamay ay agad na din niyang pinakawalan ang kanyang Golden Palm Technique na ihinanda patungo sa Black Blood Serpent habang may seryosong ekspresyon. Kung saan makikitang agad namang dumipinsa ang nasabing halimaw sa Great Golden Palm na pinakawalan ni Chen Feng gamit ang mahaba niyang buntot. Subalit sa lakas ng pag-atake ay nagdulot ito sa halimaw ng isang napakalakas na pagsabog kasabay ng isang napakalakas na pressure mula sa ataking pinakawalan ni Chen Feng dito. Mula sa kinatatayuan ni Chen Feng ay makikita ang isang napakalaking hukay sanhi ng pinakawalan niyang Great Golden Palm Technique patungo sa pangit na Black Blood Serpent. At matapos nito ay makikita si Chen Feng na masayang nakatingin sa kanyang kamay habang sinasabing sa wakas ay nagawa niyang mapagtagumpayang matutunan ng isang napakahirap na teknik, at namamangha pa niyang sinabi na talagang nakakapangilabot ang lakas ng Golden Palm Technique dahil nagawa nitong pins-alain ang malaking halimaw na nasa antas ng 6th level of Posterior Heaven kahit na bago pa lamang niya ito matututunan. At lumipat naman ang eksena sa dambuhalang Black Blood Serpent na makikitang labis na nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa lakas ng atake ni Chen Feng na buong-buo niyang nasalo kanina. At nang makita ng ating bidang nakatayo pa ang nasabing halimaw ay agad niyang sinabi dito na hinahamon niya ito sa isang laban hanggang kamatayan bilang kabayaran sa ginawa nitong panghahabol sa kanya, at dagdag pa ng ating bida na ngayon binigyan niya ito ng leksyon kung saan ipapatikim daw niya dito ang mapait na pagkasawi mula sa kanyang mga kamay. Subalit makikita namang agad nang tumakas ang malaking halimaw dahil sa takot na kanyang naramdaman nang atakihin siya ni Chen Feng ng Great Golden Palm Technique kanina. At dahil nga sa takot ay mas pinili na lang nitong tumakas dahil batid ng Black Blood Serpent na kamatayan lamang ang kanyang kahahantungan kung lalabanan niya ang ating bida. Subalit ang ginawang pagtakas ng halimaw ay di naman pinalampas ng ating bida dahil gusto niyang pagbayarin ito sa panghahabol sa kanya ng 3 araw na walang tigil, at habang humahabol siya dito ay mayabang naman niya itong sinasabihan na mas piliin na lang nito ang lumaban dahil mapapagod lamang ito sa pagtakas mula sa kanya dahil sa oras na abutan din niya ito ay talagang papaslangan niya lamang ang halimaw. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi niyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan matapos niyang trabahunan ang malaking Black Blood Serpent ay may bigla na lamang aatake sa ating bida ng patago. Kung saan agad na magkakaroon ng matinding labanan sa dalawang panig dahilan ng agad na pagkapaslang ng isa sa mga kasamahan ng mga hangal dahil sa mabilis na pag-atake ni Chen Feng. Nalalong ikakagalit ng leader ng mga hangal kaya naman hahamunin niya si Chen Feng sa isang laban hanggang kamatayan. Buddy, kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.